Hello mga Lodi, sa video na to papakita ko kung paano ko hinahanap ang supply and demand or resistance tsaka support. Support and resistance, demand and supply. Okay. So, unang-una, okay, hindi muna natin iisipin yung trend sa next video na yon. Importante din yung trend, okay? Importante yon mga idols. Unang-una, sa 4 hours ako tumitingin or pwede ding daily kung gusto mo. Ayan, sa daily, nandito pa tayo kay Bitoy. Okay, sa daily ngayon, wala pa siyang ganong kalaking price action. So, ito pala, hinahanap ko ang supply and demand through price action. So, dito, kung daily lang titingnan natin, ito ay, yan, ito, resistance na yan. Kasi, potential na may, pero hindi pa siya tested. Okay, nilagyan ko lang muna. Ang tested pa lang ay ito. Bakit tested? Daily to guys ha. Punta naman tayo sa 4 hours. Yun. Yan o. Kita nyo na guys. 4 hours to guys. So, kung makikita nyo dito, 3 beses, tines yung area na to, hindi na umangat. Bumaba na, meaning resistance na tong area na to mga Lodi. 4 hours time frame, okay? Nakuha na natin resistance, 4 hours time frame. Ngayon ay support naman. Sa support, kitang-kita nyo. Ito, sabihin ko na bakit naging support tong area na to. Yan. Yan. Area na to ay naging support dahil nag-breakout. Yan o, kitang-kita yung breakout. Once na yung resistance ay na-breakout, support na yan. So, tested na support na to. Kasi tingnan nyo guys, bumaba, nag-bounce. Meaning ito ay support area na. Nag-bounce eh. Diba? May demand na dito. Tsaka sa area na to. Yan. 4 hours pa to guys 4 hours. Yan. Kumbaga, merong liquidation na nangyari dito. Kung makikita nyo yan, no? Sell side liquidity yan. Meaning yung mga akala nilang bababa, nagbenta. Lalo na ganito itsura ng candle, yun, no? Tingnan nyo naman, di ba? Shooting star, sino nga namang di mag-aakala. Kung hindi mo titingnan, kung di marunong ng price action, breakout, mapapasell ka, hindi nakalimutan mo to. Breakout area to, demand to. Yun, nag-bounce. Na-liquidate yung nag-sell. Kaya sell side liquidity. Di ba? Alright, anyway, yan na yung ating price action. Ganun lang kadali, mga Lodi. So, yan na yung plan mo ngayon. So, ito, resistance na rin tong area na to kasi nag-breakdown dyan. 1 hour na to guys Habang lumilit ang time frame, mas nakikita mo yung mga maliliit na resistance and supply. Okay? Okay? Minsan di ko na nilalagyan lahat. Tinatanda ko na lang kasi ayoko masyadong madaming nakalinya dahil. Ito, resistance na rin to. Kita nyo to. Supply na rin yan. Bumaba. Pwede mong lagyan ng linya rin yan. Tsaka dito. Yan, dito. Pero ito, mas okay to kasi may FBG din dito. Yan o, resistance ditong area na to. Resistance, tapos FBG pa to. Magkasama na sila. Tapos ito, tandaan mo na lang yan. Pero pwede mo din lagyan yan. 1 hour. Resistance. Okay, yan na. Nireject dito kasi may resistance. Okay? Okay? Yan o, may resistance. Bakit naging resistance? Kasi breakout po ito. Yan, breakout area po ito. Breakout. Nagagets po ba? Breakdown, sorry. Breakdown area ng 1 hour. Nag-breakdown yun, bumaba. So, nag-bounce ulit kasi nga, nilagyan na natin dito ng demand. May demand dito sa area na to. Yan o. May demand. So, yun. Kung bababa ba siya, kung gusto mong, kung mahilig kang mag-buy, may mga ganun kasing trader mahilig lang mag-buy, mahilig lang mga sell. Kung hanap mo i-buy, di maglagay ka dito. Mas malalim lang. Meron pa dito. Bakit? Yun yung wick ko sa ilalim. Kita niyo yan. Malakas yan. Bakit malakas? Tingin nyo naman ang ginawa. Tagalog tayo guys. Napakadali lang intindihin. Diba? I-apply mo na lang at syempre, iintay mo yung mga level na yan. Hindi ka trade ng trade. Huwag ka maiinip. Bawa, gusto mo buy dito, hintayin mo, may potential bounce dyan. Bitcoin pa, malaki gumalaw, hintayin mo. Diba? Ang iba kasi, kaya ang pagkakamali natin ay, nagbabaya agad kasi sila, hindi hinihintay yung mga certain area na nilagyan mo ng demand and supply. Anyway, yun lang guys. Ganun lang ka-basic sa next video natin. Price action, hindi mo makikita ang supply and demand na walang price action. So, dapat nangyari na. Na-test na. Bago mo masabing yun ay demand or supply. Okay, tulad dito, yan. Explain ko na yan. Tulad dito. Kung aabot pa siya, so potential makakapag-sell ka pa dito kasi meron na ditong supply. Dito rin, meron dito. Okay, yan o. So, nagbe-base tayo sa price action.
Hindi tayo nagpe-predict, okay? Okay, mas okay yon na nagbe-base tayo kung nasa chart. Okay? Hindi rin ako nagbe-base sa mga news. Yes, importante yon para malaman mo kung may parating na fluctuation sa market. Pero bandang huli, market correction pa rin ang masusunod. Kung ano yung nasa chart, bandang huli, magigets nyo rin po yung sinasabi ko. Okay? Okay, huwag kayong mag-base sa, marami kasing naliligaw sa ganun eh. Masyadong focus sa news, nakalimutan nila, chart is the king. Okay, yung chart, kung ano nandyan, yan i-trade mo yung plan. Okay, huwag kang mag-gambling sa news. Okay, yan lang, price action. Yun, through price action, nakikita ko yung supply and demand. Okay? In-explain ko na rin dito yung breakout, breakdown. Okay, alam nyo na. Pag breakdown, nagiging ano yun? Resistance yun. Pag breakout, nagiging support. Okay? Demand. Pag breakout, pag yung galing naging breakout. Okay? Gets ba? Alright. Yun lang. Sana po inaintindihan nyo ang video na to. Next video natin is about MACD, which is yun ang pinaka-importante kong, isa sa pinaka-importante ko at powerful na tools na ginagamit. MACD, yung Bollinger, na-explain ko na sa video. Yung MA, na-explain ko na rin. Ang next ay ang MACD. So, yung, tsaka RSI. 4 lang na indicator ginagamit ko, yun lang. Tapos price action. Importante yun para nalalaman mo. Pang dagdag confirmation mo. Yun. Okay? Alright? God bless you all and peace out. See you on my next video. Sana may natutunan tayo, guys. Thank you.